magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan. Welcome to Papa Jo's Vlog, Kakwentuhan. For anything else, ay follow and subscribe po kayo. Shout out muna tayo sa mga followers and subscribers natin. Hindi natin napapati. So, shout out po kay Divine Bakiran Corpus and Muslim Ulit. And, si Ate Florence Villanueva Ico and Bongki Mi. Shoutout din kay Matra Ferd. Ganon din po kay Vani Castro and Rizma G. Nasede. Christopher Serrano, magandang buhay sa inyo lahat. Simple Mother and Kizen Manayon Kandar. Shoutout din po kay RG Calaugaw 6625. At siyang pagkukwentuhan natin for today sa kanyang katanungan. So, ang kanyang tanong ay, hello sir, have a good day. Ask lang po, kasya na ba yung 300k sa puhunan ng frozen meat ng manok? Frozen meat ng manok, ha? So, talakayin natin yung question mo, ay frozen meat ng manok lang. Ang kasagutan po natin dyan ay hindi po natin basta-basta inventuhin, ha? Ito po yung mga pinag-aralan at napagtanungan at ayon na rin sa ating karanasan at karanasan ng ibang tao. Wala pong tsamba-tsamba. Ganun pa man, maaari pong may mga pagbabago conforme po sa location natin. Okay? Then first, 300,000 sounds so really good kasi napakalaking pera ng 300,000. May mga ibang tao nga, maliit lang pera, nakapag-umpisa na. Even 20,000, may mga tao nakapag-umpisa na negosyo. But still, back to your question sa 300,000. Napaka-komplikado, napakalawak ng kasagutan sa simpleng katanungan. 300k, una, saan ba nakafocus tong puhunan mo na 300k? Puhunan sa negosyo. Unang-una kasi, may gamit ka na ba? Equipments, lalo na sa frozen meat ng manok. First, baka apektuhan ang puhunan mo dahil sa freezer. Ang freezer ay, papakita ko mamaya, 17 cubic feet, as I remember, ay 38,000. Two-door yun. And then another thing ay meron din akong isang freezer na 10 cubic feet which is 24,000. So, tatamaan ka na niyan kung wala ka pang tatamaan na yung puhunan mo ng 60,000 kapag wala ka pang equipments aside from mga equipments na tables, itak, sangkalan, kiluhan, trays, madami pang tatamaan dyan. And then aside from that, umuupa ka ba? Magkano ba upa mo? 10,000 or 15,000? Kung 10,000, mag-advance deposits ka. Advance deposit 1 month advance, 2 months deposit normally, which is 30,000 kung 10,000 a month, or 45,000 kung 15,000 a month ang upa mo. Normally sa palengke, hindi po monthly kapag ka nakakuha ka ng kontrata, parang lease. Sa napagtanong ko po last week, as I seen na may isang pwesto, isang taon po, like 15,000, 1 year yun, so that would be 180,000, tama ba? So tatamaan na agad yan. So conforme, kung hindi ka mangungupahan, then approved at hindi tatamaan ang iyong puhunan. What else is yung overhead expenses mo and labor mo? Ang tao ay pumapalo ng 400 to 500 a day, conforme yan sa working hours nila. Minsan kasi ang palengke pang umaga lang. So, merong 400 na sahuran or whole day, 500. Tatamaan ulit yan. Kung 500 a day yung pasweldo mo, then that would be something like 15,000 a month. So, tatamaan ulit yung puhunan mo dyan. And, of course, lastly, yung pangpuhunan mo doon sa paninda mo na frozen meat. Kung wala namang tatamaan na ibang bagay sa puhunan mo like upa, kuryente, or ikaw na magtatrabaho sa sarili mo, hindi ka kukuha ng laborer. Sa 300,000, napakagandang puhunan yan. Malaki na yan at maaari pang sumobra. And most of all, pag beginner ka sa isang negosyo, huwag ka muna mag full blast. Pakitodo mo lahat yung 300,000 mo and then hindi pala magiging successful yung business mo. So, taob ang 300,000 mo dahil lang sa isang negosyong binuhusan mo ng todo-todong puhunan. Ngayon, bibigyan kita ng idea. Frozen meat chicken lang, walang pork, dahil sa tanong mo ay frozen meat chicken. For today, which is February 28, dito sa lugar namin, ang
chicken leg quarter or CLQ ay 142 per kilo, which is 142 per kilo ay 15 kgs per box yan. So pumapalo yan ng 2,130 pesos. May mga frozen wings din yan, no? Hindi ako familiar sa presyo ng frozen wings, pero normally ganyan din yan, 150. So kung kukuha ka ng 10 box ng CLQ, which is 2,130 per box, ay 21,000 lang sa 10 box, no? So kung kukuha ka rin ng frozen wings, which is 3,000 per box, ay something like 30,000. Something like 50,000 sa frozen wings and frozen CLQ, which is napakarami nun, na laging mag-umpisa sa pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Maging maingat sa pagtitinda. Meron ding frozen breast fillet, mas mataas yan. Breast fillet, something like baka mga 180 per kilo yan. So, para sa akin, in conclusion, kung tanong ay kasya bang 300,000 pesos para sa negosyong frozen meat chicken, ang magandang sagot dyan ay dapat na pagkasyahin ang 300,000 pesos para makapag-umpisa sa frozen meat chicken business. Pagkasyahin mo sa freezer, sa upa, sa paninda mo at sa mga equipments, pagkasyahin mo yan, start small. Gradually, i-level up mo ang iyong business. Laging ingatan ang puhunan at laging mag-aral upang lumago ang negosyo. So yun, maraming salamat sa iyo, RG Calaugaw 6625 for inquiry. Sana po sa mga nakapanood nito ay may matutunan tayo. Lagi po nating tatandaan, kung may matututunan sa videong ito ay gamitin. At kung hindi po ito angkop sa inyo ay isnabin. Godspeed po sa ating lahat. Bye-bye. So ayan ang 17 cubic feet na freezer, 2-door, dual function freezer chiller, which is 38,000. Ito naman, ang sa pagkakalam ko ay 10 cubic feet ang plain freezer, which is 24,000 sa pagkakalam ko.